Nung napanood ko ito ay nakaramdam nga ako ng takot dahil kahit papaano ay may laman ang mga Philippine bank account ko. Dahil dalawang kababayan natin ang nagpakahirap ng matagal sa ibang bansa para makaipon ng pera sa kanilang Philippine bank account, pero sa isang iglap ay bigla itong nalimas. Iba naman ang naging kapalaran ni na Lizelle at Liza. Hindi nila tunay na pangalan dahil ang mga naipon mula sa ilang taong pagtatrabaho nila sa ibang bansa nilimas ng mga scammer. May tumawag po sa akin. Panggap po siya na taga-bangko po. Tapos, nag-alok siya ng loan. Sabi ko, hindi ko po kailangan. Noong time na yun po, tawag po siya ng tawag dyan sa messenger ko. Binibigyan niya po ako ng parang ma'am, punta ka dito sa bangko. Tapos, ganito gawin mo. Dinedecline ko po yung tawag niya. Pinapatayan ko po siya. Tapos sabi niya, sige na ma'am, kasi ano lang to, ganito lang to. Ganito lang to, 1 minute lang tong tong parang OTP na to. Sabi niya, pero wala po akong binigay talaga kahit ano. Wala pa siyang binanggit na account. Pangalan ko lang po yung buong pangalan ko kasi sa messenger nakalagay po doon. Noong time na yon, sabi niya, ma'am, punta ka dito sa machine, ganito, ganyan. So, bakit pupunta ako dyan? Sabi ko, di ba ma'am, wala ka pong online banking? Sabi niya sa akin. Sabi ko, ay, sir, ganyan. Pero, iniisip ko, baka, sabi ko. Hindi ko talaga siya pinansin. Noong time na yun talaga, wala akong online banking ng 2 years na nasa ibang bansa po ako. Dito na siya nakatanggap ng mga transaction notification mula sa kanyang bangko. Sabi ko, bakit may pumasok na message sa sa text ko? Sabi ko, ano to? Initiate niya na po yung yung pera ko. You initiate 49,500. Nag-text uli ang bangko na may naka-place. Pwede mo siyang I think UBO na parang ipi-place on hold mo siya. Place on hold ko po yun ng time na yun. Pero nung time na po nung nag-inquire ako noon, okay pa siya. Taka ako. Sabi ko, ano nangyari? Bali, sunod-sunod na po yung transaction na re-receive ko sa text. Una, pan-transfer, then payments, tapos pan-transfer ulit. Tapos payments, tapos pan-transfer. Hanggang wala na. Wala po ako talagang binigay na OTP kahit ano. Paano niyo po nalaman talaga na ito na, wala na talaga yung pera? Wala, nung inanok po yung ATM ko. Nag-check. 6 pesos. Magkano po ang tanda niyo yung laman mo? 150,000. Yun po yung savings ko na naipag talaga po. Nasa ibang bansa ako. Wala rin umano siyang nakuhang tulong mula sa kanyang bangko. Noong nagpunta ako dun sa bank, tumawa pa yung manager ng bank sa akin. Sinabi pa niya sa akin na, ma'am, ang pangit naman ang uwi mo. Tapos ang time sinabi ko na, ma'am, nahack po yung pera ko dito. Sabi sa akin, ma'am, bibigay ka ba ng OTP or gano'n? Sabi ko, wala akong binigay na OTP kahit. Sabi ko, baka naman ako magbibigay ng OTP. Sarili mong pera ay pamibigay na sa tao na pinaghirapan mo. Agad naman niyang inilapit sa otoridad ang kanyang problema. At kahit dito, tila nawawala na siya ng pag-asa. Nagpunta pa ako ng PNP Cybercrime. Pero ang sabi bumalik nga ako ng kumuha pa ako ng summary of account. And then, i-file daw po sa court. Tapos sa NBI din po. Tumawag rin po ako ng NTC para maano yung number ng tao. Sabi ng NTC, hindi raw po pwede magbigay ng number. Sige po. Kasi private nga daw po yun. Halos ganito rin ang nangyari kay Liza. Hindi niya tunay na pangalan. Nasa ibang bansa siya na makatanggap siya ng mga mensahe tungkol sa mga transaksyon gamit ang kanyang bank account. Last January, okay pa po yung transaction ko. Nag-check po ako through online. And then, nung po uling mag-check ako after a week, hindi ko na po siya ma-online.
And then bago po mangyari yung transaction na yon, may mga messages na po ako na nare-receive na meron po akong LTO cases, meron po akong traffic violations, meron pong link na pinapadala, pero hindi ko po siya kiniklik kasi na-realize ko na nga po na baka ma-hack po yung account ko. OFW po ako. And then meron pa po akong isang na-notice na nung nag-online banking na po ako, nagkaroon na po ng forget password. Di ba po pag nag-online transaction ka, meron po siyang mga hinihingi na verifications. So nagsisend po sila ng OTP sa akin, hindi ko po nare-receive yun. So nung bumaba na po kami sa loop, sa dagat, nag-port na po kami, doon ko na po na-receive yung mga messages na ang dami na pong transaction na nagaganap sa online banking ko po. Doon ko po nalaman na wala na po yung pera ko. Zero balance na po talaga ako. Ang total po talaga nung nakuha sa akin is 250,000. Agad niyang ipinasikaso sa kanyang pamilya ang kanyang account sa bangko pero Nag-request po ako sa anak ko na pumunta ng bakit ganito yung nangyari sa online banking ko, and then hindi po siya pinansin ng bangko doon kasi syempre hindi po siya yung account holder eh. Nagbigay lang po sila sa akin ng email, which is nag-email naman po ako. Wala akong na-receive na any reply sa kanila. Exactly June 10, pumunta ako sa kanila. Nagtatanong ako, pwede ba akong kumuha ng SOA para makuha ko yung transaction nung nangyari sa account ko. Ang sabi po nila, hindi ka namin mabibigyan kasi close account ka na. Ang sinabi ko po, paano kung magiging close account, kabayan savings ako? Na kahit mag-zero balance yan, hindi yan close account. ang nawalang pera gagamitin sana sa gamutan ng kanyang may sakit na ina. Yun pong savings na yun. Sinisave ko po siya kasi yung mother ko meron pong breast cancer, stage 3. Yun po yung naasahan sana namin na kahit na paano mapa-opera namin siya, pero ngayon hindi po namin siya mapagalaw kasi yun nga po yung inaasahan namin na pera na sinisave ko. Agad nating inilapit sa PNP Anti-Cybercrime Group ang kaso ni Lizelle at Liza. At ayon sa kanila, bagamat talamak ang tinatawag nilang voice phishing scam, nabawasan na ang mga ganitong kaso simula ngayong taon. Gusto ko lang i-explain muna kung anong tinatawag natin na phishing or phishing scam. Ito po yung voice phishing. Ang modus po nila ay meron pong mga tatawag sa victim na nagkukunwaring sila po ay representative ng bangko or payment service provider na nagsasabi sila na kailangan mong i-update yung accounts mo. Most especially yung sa bank accounts mo kasi kailangan na po gagawing bago. So for you to update it, magbigay ka sa amin ng one-time PIN or tinatawag nating OTP, and from then on, na-manipulate na po nila yung account ng biktima, and lingid sa kaalaman ng victim ay nauubos na po or nalilimas na nila yung pera sa bank account ng victim. Sa ngayon po, as of January 1 to September 18, ang naitala po ng PNP ACG ay 321 cases na. Bumaba po ito ng 19.95% compared dun sa 2023, which is 586 po. Ang 321 cases na to, actually sila po ay nakuhanan ng pera or naubos yung pera nila sa bangko. So ang una pong gagawin pag nabiktima po ang kababayan natin ay pupunta siya sa pinakamalapit na bank branch ng kaniyang bank account para i-report ito. Sa gayon, kung meron man dong pwedeng i-freeze na account or meron pa dong transactions na pwede on hold or i-cancel, ay magagawa po ng bangko. And kailangan po nilang mag-file ng dispute of resolution sa bangko, and then pumunta po sila sa pinakamalapit na PNP ACG office para sa file ng complaint. And yes po, makukuha po natin yung identity ng mga taong ito sa tulong po ng tinatawag natin cyber warrant, yung warrant to disclose computer data. At upang makapagsampa ng reklamo sa kanilang tanggapan, kailangan isumite ang mga sumusunod upang magawan agad ng aksyon. Ang una po namin hinahanap is yung mismong transaction na naganap, or kung meron man
po yung conversation na naganap na isagawa po nila, and yun po yung mga documents na galing sa bangko kung sila po ay nagreklamo or nag-report na po dun sa bangko nila, and lahat po ng mga documents na pwede nating gamiting evidence po, most especially kung may ginamit man dito na GCash or may ginamit man dito na phone number na pantawag, yun po kasi pwede po nating applyan yan sa telco or sa mga payment service providers para makita natin yung real identity ng mga phone numbers na ito. Muli ay nais palalahanan ng PNP ACG ang publiko na mag-ingat na maging biktima ng mga phishing scam. Paalala po lagi ng PNP ACG sa mga kababayan natin, kung meron man tayong natatanggap na tawag na nagkukunwari or nagsasabing bank representative na kailangan nyo pong i-update yung card nyo ngayon at magbigay po kayo ng one-time PIN, wag po tayong maniwala doon kasi walang bangko or payment service provider ang naghihingi ng OTP over the line. Kung meron man pong tumawag ng ganito or nagsasabing nagkaproblema kayo sa mga cards ninyo, mas mainam po na tumawag po tayo agad or pumunta sa pinakamalapit na bangko natin para i-report ito. At sa gayon po, maiwasan po nating ma-scam. And lagi po tayong maging mabusisi, maging maingat sa ating online transaction kasi ang gusto ng pulis, ligtas ka. Nakakaawang isipin na ang pinaghirapang pera ng mga tulad ni Lizelle at Liza ay mauwi na lamang sa wala dahil sa mga manloloko na hindi lumalaban ng patas sa buhay. Kaya't panawagan ang responde sa mga bangko na maging responsable at busising mabuti ang kanilang mga security features upang hindi na madagdagan pa ang mga reklamo at ang mga nawawala ng pera o di kaya'y nagagamit ang mga credit cards na walang kamuang-muang na mga biktima. Nung nakaraan nga rin ay may sumubok sa akin tumawag na taga Pilipinas at taga main branch daw siya ng bangko ko sa Pilipinas. At ang sabi daw ay kailangan ko i-update ang account ko dahil magsasara na. Pero dahil nga alam ko na ang mga modus na ganito, ay wala siyang nakuhang kahit anong impormasyon sa akin. Ngunit iba sa naging karanasan ng isa nating kababayan sa Pilipinas na may nag-offer daw sa kanya na mag-open ng credit card. At nakapagbigay nga siya ng ilang impormasyon sa tumawag sa kanya, kagaya ng card number. At dahil doon nalimas ang pera niya sa kanyang bank account. Mga madam, kauuwi ko lang. Kakagaling lang namin ng video. Nakakangatog. Nakakainis pinaghirapan ko, ganun lang. Tapos sasabihin lang nila, imbestigahan lang. Mga madam, wala muna magsisend sa video namin kasi nahack po yung account namin. Kasing limas talaga. Wala talaga silang iniwan. 223 yung iniwan nila dun sa bangko namin. Kauuwi ko lang. Yung sa may mga order, saglit lang mga madam. Ayusin ko yan. Paya. Nakakasama lang. Sakit ng loob ko eh. Kasi pinaghirapan namin yun. Pinagpaguran ko yun ng ilang linggo. Tapos ganun lang mawawala sa video. Wala namang OTP. Walang OTP. Walang OTP sinen ako. Wala akong ibinigay na ganun sa kanila. May tumawag na sabi nila, taga-BDO, ang inaano tungkol dun sa apply ng credit card, yun yung inano. Tapos, meron silang hiningi din dun sa ATM ko, pero wala silang hiningi na yung username, password, walang ganun. Wala akong binigay sa kanila ng ganun. Tapos yung hindi ko na ma-access yung account ko sa video kasi ako lang naman umahawak ng video. Hindi ko na siya ma-access, hindi ko na siya mabuksan.
tumawag ulit sila. Ang sabi, pumunta daw ako sa ATM machine para palitan yung PIN. Mag-change PIN. So, ginawa ko, nagpunta nga ako dun kasi hindi ko nga ma-access kasi hindi ko ma-monitor yung online banking ko. Hindi ko ma-monitor dahil nandoon lahat pumapasok kasi exceed nga lahat ng GCash ko. Exceed kami lahat. So, sa lahat nandoon pumapasok. Pati hulog sa paluwagan ngayong katapusan. Nandoon pumapasok sa ano. So, ako nagmamadali akong palitan para nga ma-access ko yung online banking ko. So, hindi pa rin ma-access. Sabi after 1 hour. After 1 hour, nagulat ako kasi dun sa email namin, dun na may umaawas na 72,000, 28,000, 19,000. Hanggang sa maubos yun yung pera ng laman ng video ko. Nakakagatog kasi ng laman eh. Kasi yung pinaghirapan ko, yung puyat ko, nandoon. Tapos ganun-ganun lang. Isang iglap lang. Limas talaga lahat. Wala talagang iniwan. Tapos pumunta ako ng video. Ang tagal pa nila bago nila i-block. May block yung ATM ko tsaka yung online banking ko kasi nagbabawas. Kasi kapag online daw, kailangan through phone pa itatawag pa sa kanila. Itatawag pa sa kanila yung sa online. Hindi yung kasi yung branch namin is dito sa Taytay, sarado ngayon, di ba? Kasi Sabado. Pumunta ako ng SM Taytay. Doon, itinatawag lang nila, ganyan. Tapos, iimbestigahan lang, ano. Nakakaano na. Naiiyak ako sa inis. Kasi yung pera na yun, pinaghirapan ko, ganun-ganun lang mawawala. Inang video to. Nakakangatog. Nadami ko, nandun ang pera ng paluwagan namin na 100,000. Nandun ang lahat na nagbabayad ng payment. Kasi wala kami talaga, wala akong ibang mode of payment kundi cash lang, tsaka online. Kasi madalas naman ang mga customer ko online eh. Tapos ganun lang. I-stress. Hindi ako nagla-live ng ganito. Never ako nag-live o nagpakita ng sarili ko kung ano-ano man. Ngayon lang talaga video kasi grabe yung ginawa niyo sa akin eh. Ang laking halaga no. May mga obligasyon din ako. May mga babayaran din ako ng mga supplier. Buti kanina nabawasan na yung iba. Nakapagbayad ako sa ibang supplier. Pero grabe, ang laki po talaga na nakuha saglit lang. Ang sakit sa loob. Grabe, kanina pa ako iyak na iyak kahit nasa biyahe ako. Umiiyak ako. Kasi hindi ko matanggap na ganun lang na mawawala yung pera na pinagpaguran. Yung pinagpaguran ko, pinagbuyatan ko ng gabi-gabi. Kahit madaling araw, naghahanap ako ng kalakal. Para meron akong pambenta, makarolling yung puhunan ko. Tapos ganun lang na mawawala. Sobrang sakit. Nag-live ako. Hindi ko kaya eh. Hindi ko kayang solohin yung yung ganito. Na alam ko, kasi syempre may mga kailangan akong bayaran na ibang supplier. Yun din ang iniisip ko. Lumalaban ako ng patas. Wala akong inaagrabihado ng mga ibang tao. Tapos ganun-ganun lang mawawala yung pinaghirapan ko. Kanina pa, mula nung pumapasok lahat sa email na nagbabawas, nangangatog na ako na tumakbo kami kasi walang ibang open na video, kundi ang SM Taytay lang. Eh dito sa amin, ang traffic pa. Makatakbo ako, grabe. Pagdating namin, wala na eh. Limas na talaga nila lahat. Unang transaction, ang lalaki na, merong mga GPay, hindi ko alam kung ano yun. Na-link nila yung account namin sa iba, tapos yun binayaran nila, may mga number lang na mobile. Hindi ko alam kung GCash o Paymaya yung mga yun. Na-isend na agad talaga nila. Delikado ang online banking. Ngayon ko lang na grabe, naranasan ko ang laking halaga nung nawala sa ilang minuto na yun.
Ang sakit lang sa loob kasi pinagpaguran ko yun. Minsan umaga na ako natutulog. Alas 4, makakauwi kami dahil lang hanap kami ng paninda. Tapos ganito lang mawawala yung pera. Tapos sasabihin nila, iimbestigahan. Wala kasiguraduhan kung mababalik yung pera na yun. Ano video, ganun na lang. Sa inyo na yung pera na ganun kalaki. Sakit lang na loob. Totoo. Hindi ako makapag-reply. Ang dami nagme-message. Hindi ko po ma-replyan isa-isa kasi kanina nasa video ako. Nasa SM kami. Inaayos namin. Tapos ang tagal pa sumagot sa telepono ng mga tawag doon, yung mga officer nila sa online. Ganun lang. Tapos iimbestigahan pa 5 to 10 days working yung pag-iimbestiga nila. Pero walang kasiguraduhan kung maibabalik nila yung pera na nakuha dun sa account namin. Kasi ang inaano ko, wala naman akong binigay na OTP, wala naman akong binigay na username tsaka password. Yung ATM nasa amin. Yung online nasa akin, kaya lang yung online nga, after nung hindi ko na ma-access, hindi ko siya ma-access. Yun pala, meron na siguro, yun na, sila na yung nag-a-access ng ganun. Tapos, wala unti-unti. Kung kanina na nila pinagsisend yung pera. Sakit sa kalooban. Hindi ako nagaganito. First time kong ginawa na magganito kasi ang sama ng loob ko. Alam mo yung lumalaban ka ng patas, nilalaban mo para, syempre, ako yung nagtatrabaho, may anak din akong pinag-aaral, kailangan doble gayod. Meron din akong binabayaran. Tapos ganun lang mawawala. Diba? Ang sakit. Diyos ko, video, please lang, ibalik niyo. Sana mabalik. Kasi marami din akong kailangang bayaran. Hindi, yung mga message hindi ko pa pumamasa. Pasensya na. Yung mga may booking, mamaya po ayusin ko lahat. Lalo yung sa Bacolod, saglit lang mo yun sa Bacolod, nandito yung items, yung lesson learned to, hindi na ako gagamit ng online banking. Grabe yung pinagpaguran ko, ganun lang mawawala. Isang iglap lang, minuto lang eh. Minuto lang po talaga, nalimas talaga nila lahat yung pera na pinagpaguran. Alam mo yung sabi ko pa walang restock na items dahil nga kanina nagpabook ako ng mga ubas. Meron ako mga binayaran yung mga ubas. Nandoon yung pera, kaya pinapasok ko lahat. Kasi po wala akong GCash ngayon, kaya BDO yung ginagamit ko. BDO lang yung true way ko para makapagbayad ng payment sa akin. Kasi lahat kami dito, exceed na sa GCash. No choice ako, BDO lang. Tapos ganito naman pala yung mangyayari. Ang sakit. Grabe. Yung nilalaban ko isang patas lahat. Wala naman akong inaagrabyadong tao. Tapos kami pa yung gaganito, yung magaganito. Sakit lang sa loob. Sakit lang sa loob. Sakit lang sa loob. Kasi meron talaga kaming yung sa BPI, yun yung ginagamit ko talaga mataas. Kaya lang mahirap kasi gamitin si BPI kasi si BPI may OTP pa, kailangan magte-text pa sa SIM mo. Mas maganda pa pala yun kaysa dito kay BDO na wala naman, mabilis na ang gamitin. Lilimasin niya naman yung pera mo. Ang laking halaga po kasi ngayon nakakangatog. Nanghihina ako. Hindi ko alam paano ako mag-uumpisa.
Sana naman, sana maibalik ng video. Ang dami ko na napapanood na ganito, akala ko hindi totoo eh. Ngayon kami po nakaranas, grabe. Grabe yung ano. Tapos ganun lang sasabihin nila sa'yo, iimbestigahan nila, hindi nila magagawan agad ng ura-urada. Pero kapag tayo nag-withdraw ng sarili nating pera, ang dahil sobrang higpit nila. Pero ito yung pera mo na mawala, na ganun-ganun lang, wala silang action na agad na gagawin. Mag-aantay ka pa 5 hanggang 10 araw bago dumating yung investigation nila. Tapos yung investigation, hindi mo pa sigurado kung maibabalik sa'yo yung pera. Grabe ka video. Nangangatog ako sa sobrang... Nangihinayang ako dun sa pera. Grabe. Yung pinagpaguran ko gabi-gabi, kahit gabi na, madaling araw, umaalis ako. Kumukuha ako ng mga paninda. Ganun lang na mawawala. Grabe talaga. Mga madam, pasensya na doon sa mga hindi ko nare-replyan kasi kanina wala talaga ako. Tumakbo ako ng SM Taytay para maayos sana. Kaya lang, nung na-block na nila yung online namin tsaka yung sa ATM, wala na, nalimas na talaga. 223 lang. Tangina, 223 yung iniwan. Kanina pa ako umiiyak, mga madam. Papunta pa lang namin, nagdadasal na ako. Lord, wag naman sana. Wag naman sana mawala. Pero wala eh. Sa kaso ni Kabayan ay hindi dito masasabi na kasalanan ng BDO. Dahil paulit-ulit kang sinasabi ng mga bangko na hindi sila tumatawag para manghingi ng personal na impormasyon or personal bank account details. Pero sa sitwasyon ni Kabayan ay nakapagbigay siya ng card number kaya nalimas ang pera niya. Sobrang nakakatakot ang ganito dahil kahit pala makuha nila ang card number, for example nahulog or nawala ang card mo, ay kaya nilang limasin ang laman nito.